Yo guys, check kamusta mga idol. At ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado. At kitang-kita nyo naman ng ating mga coins, pulang-pula po lahat mga lodi. So ito yung day natin. So pagod pa yung ating camel, kakaiyak mga lodi. Kaya bukas na tayo magpapaiyak ulit ng camel ha. Wala muna si camel ngayon mga idol, no? Medyo masyado na nadidepress yung camel natin eh. So ito yung day natin at ito yung hours natin, halos walang pagkakaiba mga lods, no? Talagang medyo downtrend talaga ngayon ang ating market. So bago tayo mag-start ng news mga idol, sana palike ng ating video, no? Sa mga nag-aabang ng news natin diyan, palike ng ating video. At sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe na kayo sa ating channel. So ito yung ating tinitignan ko kasi yung mga coins natin, no? Kung saan ako magda-diversify. Oh, ayan. So sa mga wala pang crypto exchange, andito yung BitGet natin. Pwede kayong magbodega, mag-copy trading. At once na ginamit nyo yung ating link dyan, pwede kayong sumali sa Telegram nila KGX namin, la KGX, at may mga signal si Idol doon kung gusto nyo mag-trade, no? Pero kailangan gamit nyo yung link ko or yung link ni Idol, no? So ayun. So ito yung Doge at ito yung XRP. So grabe. So si XRP mga idol, kahit na ayan, no, wag naman sana, pero hindi talagang inaano ko rin eh na ito kasi talaga yung parang support natin diyan eh mga lods, yung 1.7. Tagal na nating sinasabi yan, no? So, kung aabot man siya diyan, mga lods, wala na tayong magagawa. Talagang aabot siya diyan, pero ito yung pinakamatinding support niya. So, yung $2 mga lodi, ayan. So, kung babasagin niya yung $2 na yan, may chance na umabot siya rito sa 1.7. Ganun yung tingin ko dyan. No? Pag nabasag niya yan, ako lang to huwag niyong gayahin ha. Pag nabasag tong $2 mga idol, 1.7, 1.8, maglulong na ako dyan mga lods. No? Ayun yung sa akin lang, mga lods. No? Huwag niyong gayahin ha. Huwag niyo pong gayahin. I'm not a financial advisor, mga lodi. Mga lods, no? Hintayin natin mabasag niya yan. So ayun yung ating chart, no? Grabe. Kasi tinitignan ko mga lodi, sabi ko nga sa inyo. Etong ating grabe, no? 58 na to eh. Oh, tignan mo, biling lang yung naging 50, halos 56 na lang, oh. So ayan, 53 USDT, 3,000 pesos yung ating negative ngayong araw, mga idol, no? At sabi ko nga sa inyo, naka-all-in muna tayo ngayon sa XRP, and then once na mag-60 yan, 5,000 na lang, sayang oh. Ano na tayo? Magda-diversify tayo mga lods, no? Kuha tayo ng 3 coins. No, makikita niyo 'yun once na gawin na natin, no? Ano ko 'yun, papakita ko sa inyo. So ayun, no? Sa tingin ko ito isa sa mga tumama ulit mga idol, yung President Trump to announce new pharmaceutical tariff. Na alam niyo naman pag tarif, medyo bumabagsak talaga yung market diyan mga idol eh, no? At isa to pharma to mga lods eh, medyo malaki-laki to. Mga idol, kaya isa to sa mga big news kagabi, mga idol, no? At maraming naapektuhan daw dito mga lods, no? Magkakaroon ng tariff yung mga pharmaceutical, mga lods. Tapos, si Trump uli, President Trump pardons all 3 founders of BitMEX Crypto Exchange. So, ang dami niyang mga pinapardonan, mga lodi. Pero maraming si SBF, mga idol, no? Talagang sinasabi niya na sana pardonan siya. Pero may issue naman na hindi siya papardonan, tapos papakulong pa yung parents niya. si Sam Bankman-Fried, mga lods, kasi grabe rin yung nun mga lodi, yung talagang pagbagsak ng FTX, di ba? Kung nandito na kayo nun, grabe yung pagbagsak ng FTX na yun, mga idol. Talagang from 5,000 to 6,000 ata yan, biglang naging halos maging zero. Grabe, halos yung mga investor doon, di ba, maraming ang nababalita na yung iba nagtatangkang magpatiwakal, mga idol. Yung iba nga nagpatiwakal na daw eh. Yung nabalita natin yung dati nung bumagsak yung FTX, si SBF yung pinaka-head nun mga lord, si Sam Bankman-Fried. So ngayon nakakulong siya, nagre-request siya ng pardon dito kay Trump. No, syempre maski ako hindi ako papayag eh. Tutol. Kung wala naman bilang yung yung opinion ko, pero kung ako tatanungin, tutol.
mga lodi, no, sa akin, no? Kasi ang dami nilang ginawang ano eh. Baga parang na-scam talaga eh. Pati yung babae, magjowang sutoy. Magjowa yun eh, pati yung isa eh. Mga lods eh. So, grabe, no? Ito, tatlong founder ng BitMEX, mga idol, eh, pinardo na ni Trump. Tapos ito, good news naman to sa crypto o sa... Kasi, alam nyo, maraming bad news. Ay, maraming good news, pero nagda-drop yung market, no? Parang bakit kaya ganun? Ba't kaya ganun yung nangyayari? So, marami nagsasabi na minamanipulate daw yung market. Actually, sabi nga, minamanipulate daw yung Bitcoin. Pero, syempre, nakasunod lahat dyan, mga idol. Kaya apektado lahat, mga lodi, no? So, ganun yung nangyayari, Bitcoin daw yung minamanipulate. Pero, hindi natin alam yun, sinabi lang nila, wala naman sila ebidensya. Pero, magtataka kasi ang daming good news, pero, nagda-drop yung market, di ba? Magtatanong ka rin eh. Kaya ganun. Ganda-ganda ng mga balita, tapos nagda-drop. So, ito nga Dubai is set to launch blockchain-based CBDC in 2025. Ripple is the first authorized blockchain provider in Dubai. Mga lodi, no? Dubai, the digital dirham will be launched by the last. Another crypto news for the month is the one involving Ripple, which has become the first authorized blockchain provider in the Dubai International Finance Center. So ayan, Dubai, the digital dirham will launch by the last quarter of 2025. Last quarter pala yun. By the last lang nakita ko eh. Ayan, by the last quarter. By the last of 2025. Mga lodi, at syempre, Ripple yung partner nila dyan. Ito pa yung isang follow-up dyan. It's going to be incorporated into a major banking. Top DeFi on the XRP ledger is going to skyrocket. CTF token. So, ayan na nga yun. XRP has been approved by BARA, the Dubai Financial Service Authority. The approval allows XRP to be used through Dubai for global money transfer. So, ayan mga lodi, napaka-good news niyan, no? Pero, bumabagsak yung market. Nakakapagtaka, di ba? Nakapagtataka. So, ayan So, marami nagsasabi, hindi kontra-kontra kasi sila eh. Hindi nila kayang i-manipulate yan, ganyan. Tapos iba naman, hindi, minamanipulate yung market, ganyan. So tayo, ng mga maliliit na retailer, parang hindi natin na malaman kung totoo ba yan, okay ba yan, totoo ba yun, minamanipulate, parang di naman nata. Di ba? Pero pag tinignan natin, parang minamanipulate kasi maganda yung mga news eh. Tapos pababa, no? So, grabe yun, mga idol, no? Tapos ito naman, mga lodi, ito yung mga SEC and XRP ETF filing. So, nasa 17, 18 na po, no? 18 na, no? There are currently 18 ETF filings ready to be approved. Ayan Bitwise. So, pero yung mga malalaki, wala pa dito, which is yung BlackRock, JP Morgan. Minessage siya, nag-comment ni Idol yun. May nag-comment sa akin dun eh. Yung tatlong mabigat, no? So, pero, once na naging live to, imposibleng di maka-apekto to, mga lodi. Sa dami niya, no? Mga idol, di ba? Grabe rin, no? Ito naman, para to sa mga influencers na grabe mang hype, no? Ako, sinasabi ko nga, mga idol, hindi ako, kumbaga, pag hina-hype nyo, 10,000 isang XRP, hindi tayo sang-ayon sa ganun, eh. Diba? Kumbaga sa akin nga sabi ko 10 lang to 30, masayang-masaya na ako sa umabot lang, 'di ba? Makita lang natin na ganoon na ma-explore ni XRP yung bago niyang all-time high, 'di ba? Tapos doon na. Simula doon kasi ang pinaka all-time high niya wala pang $4, 'di ba? So, pods na basagin niya 'yun. 'Di ba? Nandoon na tayo sa unknown position. Nandoon na tayo sa unknown something. Di ba? So, dun niya na i-explore yung pataas, di ba? Sabi niya dito, mga lodi, which is sang-ayon ako dito, we all want XRP to moon. But saying $100 next month, ganito eh. Kilala niyo si Levi, mga lodi, yung si Levi, yung dating chupol sa Axie Infinity, mga idol. Si Levi yung dating chupol sa Axie Infinity. Ito. Asan na ba yan? Levi.
Chupol to sa Axie Infinity, mga lods eh. Hindi ito eh. Ito, ayan oh. Kilala nyo ba yan? Si Chupol. Si si Axie King. Axie King pangalan na ito dati. So ganyan yan mag video. Mga idol, no? Malulupit yung mga video niyan, puro ganyan pag pinanood mo, mga lods, no? Mahilig yan sa ganyan eh. So, ayan. Tapos, sabi niya dito, but saying $100 next month or 10,000 overnight isn't helping anyone. So, totoo naman yun, mga idol, no? It's hype without truth. And the community is starting to see through it. People are tired, no? Like me. They're frustrated, like the camel. Ayan. They're looking for leadership, not not clickbait. Di ba? So, yung iba ganun. Tapos, I do my best to share grounded, fact-based insight that help the community grow. If we want crypto to go mainstream, we need higher standards starting with us. Let's do better for XRP, for the community, and for the future. So, ayan, si Common Sense Crypto, isa din to sa mga matutundi rin eh. Pero bihira mag-hype to, mga lodi, no? 12 to 24 months institutional adoption, 36 to 48 months early mass adoption. So, ayan siya, medyo malayo pa yung sa kanya. Mga idol, mukhang ilang taon to. No? Isang cycle pa to. Mga loads, no? Pero sana ngayong target date ko ngayon medyo sana mag-profit tayo kahit papaano. Mga loads, no? Willing naman ako for long term, hindi na para sa akin 'yun, para sa mga anak ko na 'yun, di ba? Tuloy-tuloy lang tayo mag-YouTube, di ba? Kasi nag-update tayo, ganyan, habang nag-i-invest tayo, ganoon lang yung plano ko eh. Di ba? So, pero yung kung aabot man tayo ng isa pang cycle, ilang taon na ako nun? 40 plus na ako nun. Pero okay lang yun, bata pa yun. Di ba mga idol? Ano nga sabi nga nila, maintenance begins at 40. Hindi life begins at 40 eh. Maintenance begins at 40. Oh, ayan ha. Pero syempre, magte-take profit ako, pangako kay boss yun. Ngayon yung sa aking ang target date is kailangan ko talaga mag-take profit doon, mga lods. No? Magtitira na lang ako or magsisimula ulit ako sa umpisa once na maano ko yun. Pero hindi ako magpapawala na XRP. Yan ang tatandaan nyo, mga lods. Hindi tayo magpapawala yan. So ayan, ayun yung ano na dito na wag masyadong OA o wag masyadong nanga-hype, di ba? Sabi nga, 10 lang, 11. Masaya na si Jeblo eh. Bili na tayo ng ano nun, ng pambiyahe. So Eto mga lods, pakinggan natin to. Maganda to. Kilala niyo ba si Chris Larsen? Ang nakikita lang kasi natin lagi si Brad Garlinghouse, mga idol, no? Pero siya yung executive chairman ng Ripple. Si Chris Larsen, mga idol, no? So sabi niya rito, Ripple is working on a replacement for SWIFT. Napakabigat niyan. Siya mismo nagsabi niya na how to get all of the payment providers onto ILP and how to use XRP on a demand liquidity. So ayan sabi niya, play natin. Baka sabihin niyo loko kayo eh. Being an internet system. So we need that internet of value to be developed. And that's what we spend our time working on, is a replacement for SWIFT and correspondent banking. How do you get all of the payment providers, all of the wallets onto ILP, and then how do you use XRP as on-demand liquidity, so that all of these providers don't have to keep balances all over the world because the process is so inefficient. So grabe yung replacement for SWIFT. Doon pa lang, mga idol. Ang tindi na nun once na magawa nila yun. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa XRP o sa Ripple nun once na magawa nila yun, mga lodi, no? Kumukha ni Chris Larsen no? Sino ba yung kalaban sa The Boys? Asensya na, mga idol pag meron kasi ako naiisip, di ako makakatulog kapag ito. Si Homelander. Si Homelander, kamukha ni Chris Larsen. Grabe si Chris Larsen no? Tapos eto, matindi rin to, mga lodi. Pinaliwanag to ni Idol. Hindi ko lang pangalan nito. Si Paul Baron, mga lods, no? Ito yung sinabi dito ni Paul tungkol sa mangyayaring financial
Basta You yan. look at what's happening in Capitol Hill within the Trump administration. Trump signs an executive order now to modernize the Treasury payment system. This is a big deal because this affects SWIFT directly. And SWIFT, of course, is used by all Ano to, continuous to yung sinabi ni Chris Larsen tungkol sa SWIFT, no? modernize the Treasury payment system. This is a big deal because this affects SWIFT directly. And SWIFT, of course, is used by all the G10 nations as a standard that's used to move money around the world. And if this is actually done, we could see an unbelievable impact on maybe one of the biggest platforms out there, and that's going to be Ripple and XRP. Here's a clip that goes a little bit more into this. Take a look. I have an executive order for your attention relating actually to government payments. Historically, checks issued by the Treasury are, I believe, 14 times more likely to become subject of fraud than electronic transfer payments. This is an executive order that's going to push the Treasury Department to modernize its payment system to ensure that where possible they're using electronic methods of payment as opposed to paper checks in order to reduce waste, fraud, and abuse in the government, which is obviously an endeavor that we've been pursuing in numerous aspects of government under your leadership. It's basically modernization of equipment and methods. It's something that should have been done 25, 30 years ago. Modernization, mga idol, no? Obviously an outdated system, which makes it apparently 14 times more likely to see fraud within that system. So, yung sabi nga nila, outdated system na, yung luma na. So, sabi nila, yung system daw ng SWIFT, mga idol, malaki daw yung chance doon na magkaroon ng fraud, na magkaroon ng scam. No, once na magiging papalitan na siya ng Ripple or ng modernized system, mawawala na yung mga ganun, no? Mawawala na yung mga yun na nga, yung ito. Apparently 14 times more likely to see fraud within that system. This is a clear move, I See think, fraud. to one, revolutionize how payments are done. This will happen on the blockchain, and most likely it's going to happen with someone like Ripple, who has a lot of experience in this. So be on the lookout for what we could see coming down the pipeline. I think this is just the beginning, guys. We're going to see a lot more of this coming in from the SEC, from the administration, especially as we start to get regulatory alignment coming out of Congress. So ito mga idol, nakikita na natin yung future no? Yung parang future ng Ripple o ng XRP. No, nasa inyo na lang kung ano yung gagawin nyo o ano yung magiging desisyon nyo, kung mag-i-invest ba kayo dyan o hindi, o kung kasama lang siya sa portfolio nyo, hindi siya yung pinaka-main, meron pa kayong mga ibang hawak na coins na pinaniniwalaan nyo na magiging okay din sa future. Kahit ano pa yan mga lods, isa akin is napakaganda niya kung meron kayong strategy o yung plano nyo talaga. Basta kasama nyo yung XRP o yung Ripple, kahit onti lang, nasa inyo yan mga lodin. Huwag tayong gumaya dito kay Thomas. Kay Thomas Randolph, nung panahon ng Bitcoin is nasa $14 pa lang. So sabi niya rito, well, Bitcoin has stabilized at almost exactly $14 per coin. I'm tired of waiting for a jump. So I'm taking the loss and getting my cash back. Isipin nyo mga idol kung anong nararamdaman niya ni Thomas Randolph nung nakita niya na nasa 100,000 na ang presyo ng Bitcoin. Mga lods, no? So ngayon, kung bibigyan kayo ng chance na bumalik sa time na nasa $14 pa lang yung Bitcoin, 'di ba? Syempre bibili kayo o kasi alam niyo na yung mangyayari. Kumbaga, sige, bigyan mo ako ng chance na makabalik ako sa time na yun, no? Bibili ako ng Bitcoin sa halagang napakababa pa lang. 'Di ba? Ganun yung naisip natin. Pero ngayon nandito tayo sa time, mga loads, na napakababa pa lang ng XRP. 'Di ba? Wag tayong magaya na, uy, binenta ko yung XRP ko nung ano siya, nung naging $5, $4 eh. At yung tama, naging $4 o $5 binenta ko ng XRP ko. Profit is profit, mga idol. Pero pag tinignan mo yung XRP kung magkano na, 'di ba? Sa future, 'di ba? So, ayun yung mga example na mas maganda na talagang meron kang bodega na hindi mo, kumbaga, ano ka lang, magte-take profit ka pero dapat mag-iiwan ka pa rin. 'Di ba? Parang ganoon. Kasi hindi mo alam yung mangyayari sa future eh. 'Di ba? So, ganun yung gagawin natin, mga lods. Huwag tayong gumaya kay Thomas Randolph. Yung aking example diyan, no? So, ngayon mga idol, dahil Sabado, Laba Day, medyo hanggang dito na lang muna yung ating balita, mga idol, no? Update natin. Kasi medyo marami akong gagawin ngayon. Pero bukas, mag-update ulit tayo mga lodi. Everyday pa rin tayo. Pag weekends lang, medyo marami talaga akong ginagawa. Tapos nasa paayusan pa ng motor si Ragnar. Nandun pa.
Kailangan ko pambalikan yun, mga idol, no? So, ayun. Sana kahit maiksi lang yung video natin, na-enjoy nyo, mga idol, no? At bukas, kita-kits ulit tayo. At huwag nyo kalimutang i-like yung video natin sa mga gusto ng ganitong content everyday news. Subscribe kayo sa channel natin. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet, mga lods. No? So, ayun lang. Kita-kits. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? Subscribe to Clubhouse TV and subscribe to Jablo. If you want to watch me, it's in the link in the description. So you need to subscribe to me, please. You need to watch my videos. It's very good. sabay na. Bye.